Ang dating biruan ng mga katrabaho sa Marion County, Florida ay mabilis na nauwi sa iba. Parang nag-react ba siya nung tinamaan siya ng gano'n? Ngayon, parang tinatawanan at binabalewala na lang niya. Sa puntong ito, hinahawakan pa rin ba siya habang binubugbog siya? Oo, sige. At pagkatapos parang tuloy-tuloy na walang tigil ang ginawa sa kanya. Sino sa inyo ang marunong mag-waterboarding? 10 miyembro ng isang fire crew ang natanggal sa trabaho at 4 sa kanila ay nahaharap sa kasong kriminal matapos magsumbong ang isang batang recruit tungkol sa seryosong hazing na nangyari. Dahil alam kong nagdadalawang isip ka at alam kong mahirap, pero sa puntong ito ayoko man sabihin, pero ganyan talaga. Sinuri namin ang interrogation footage para alamin ang nangyari sa fire station, 21 na nagdulot ng kaguluhan sa departamento. Ipapaliwanag namin ito ngayon. Welcome sa Sidebar, hatid ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Bago tayo magpatuloy, alam kong ayaw ng karamihan pag-usapan ng life insurance. Pero kahit hindi ito masayang usapan, mahalaga ito para maprotektahan ng pamilya at magkaroon ng kapanatagan ng loob. Ang fabric ng Gerber Life ay term life insurance na pwedeng kunin agad. Ginawa ito para sa mga abalang magulang na katulad mo online. Ayon sa iyong schedule, mula mismo sa iyong sofa, maaari mo itong asikasuhin. Maaari kang makakuha ng coverage sa loob ng 10 minuto walang kinakailangang health exam. Kung may pamilya ka, ngayon ang tamang panahon kumuha ng fabric policy. Mataas ang kalidad at flexible sa budget. Tumali sa libu-libong magulang na nagtitiwala sa fabric para protektahan ang pamilya nila. Mag-apply ngayon sa loob ng ilang minuto sa meetfabric.com/sidebar, meetfabric.com/sidebar. Hindi talaga katanggap-tanggap ang nangyari. Nakakadismaya ito at talagang nasusuka ako sa nangyari. Lalong lumala ang epekto sa Marion County Fire Rescue matapos mabunyag sa ulat ang umano'y hazing sa kanilang departamento. Pinag-uusapan natin ang aligasyon na may kasamahan na pin down sa sahig ang isang tao, kinuha ang gamit, binaba ang pantalon sa harap ng iba, at may waterboarding din. Teknik ng pagpapahirap na umano'y nangyayari sa istasyon ng bumbero sa Ocala. 10 tao ang natanggal sa trabaho. 4 dito ay inaresto at may mabibigat na kaso. Pero sa kasamaang palad, nandito tayo ngayon dahil sa 4 na bomberong ito na sumobra sa kanilang hazing. Nakakadismaya talaga, lalo na bilang anak ng bumbero. Pareho lang sa akin, kung magkamali ang deputy, kailangan ko pa rin silang arestuhin. Ang 4 na bumbero ay may kasong kidnapping, pagnanakaw, pananakit at pakikipagsabwatan. Inanunsyo ng Marion County officials ang pagtanggal sa trabaho at pag-aresto sa press conference bago mag-Thanksgiving. Kaya maibibigay ko sa inyo ang kanilang mga pangalan at ang bilang ng tao ng kanilang serbisyo. Kaya ang una ay si Kaylee, K-A-Y-L-E-E Bradley, B-R-A-D-L-E-Y. Paramedic siya, 25 anyos at 2 taon 10 buwan ang nagtatrabaho sa departamento. Ang pangalawang tao ay si Tate Troutwine, T-R-A-U-T-H-U-E-I-N. Isa siyang 19 anyos na firefighter, emergency medical technician at mahigit 1 taon nang nagtatrabaho sa departamento. Ang ikatlong tao ay si Edward Kinney. Isa siyang emergency medical technician. 3 taon, 5 buwan na siyang nagtatrabaho at 22 na siya. Ang ika-4 ay si Seth Day, isang firefighter emergency medical technician. 2 taon at 9 na buwan na siyang nagtatrabaho at 22 taong gulang. Dahil dito, ilang namumuno sa istasyon ng bumbero ay natanggal sa trabaho. Naghalukay kami ng maraming oras ng footage ng interogasyon, mga internal na ulat, mga tala ng insidente, at mga bagong labas na larawan para subukang alamin kung ano talaga ang nangyari dito. Gagawin natin ito ngayon para malinaw bago magsimula. Hindi namin papangalanan ng biktima para sa kanyang privacy dahil sa mga aligasyon. Sasabihin ko rin sa inyo. Sa interogasyon ng Marion County Sheriff's Office, nakamute ang pangalan niya pero ito lang ang alam natin. Alam natin na siya ay 19 ilang buwan pa lang sa fire rescue, lumilipat ng istasyon at pumupunta kung saan kailangan. Ito raw ang nangyari noong Nobyembre 16 sa loob ng 24 oras na shift. Kaya nagsimula kaming linisin ang hagdan at parang ang dami-daming maruming grasa, sobrang dami talaga. At si Quentin ang driver sa hagdan.
Lumapit siya sa akin, tinawag niya ako, at pinunas niya lahat ng grasa sa akin. Tinanggal niya ito mula sa kanyang guwantes kasi may suot siyang guwantes at kinuha niya talaga yon. At pagkatapos pinahid niya sa buong damit ko. Sabi niya, hindi ka pa mukhang madumi, kaya idinikit niya talaga sa akin. At isa sa mga sinabi ng mga investigador sa kanya ay pinunasan din siya ng grasa at sinabi raw iyon sa kanya. Kung magpalit siya ng damit, dudumihan din nila ulit. May insidente rin daw tungkol sa pizza. Akala ni driver Quentin Gaines, itinapon ng biktima ang natirang pizza imbes na itabi para sa susunod na shift. Umano'y nagalit siya at iniulat na kinuha ang ilang gamit at merienda ng biktima at basta na lang itinapon sa gubat. And pagkatapos nun, ipinakita ni Tejet ang Instagram ko sa crew at nakita nilang marami akong followers. And pagkatapos, sinabi ni Tejet sa kanila kung paano ako sumikat dahil sa isang TikTok. Kaya hinahanap nila yung TikTok para makita. Tinanggal ko na lahat, sobrang wild. Kinuha ni Tejet phone ko, sinubukan niya akong i-lock dito at tinanong yung password ko. So, nung sabi mong kinuha niya yung phone mo, ipaliwanag mo sa akin paano ko nakuha yung phone mo. Ganito. Binuhat ni Tej yung mga paa ko, or si Seth siguro, tapos si Tej yung kumuha ng phone sa bulsa ko. At syempre, sinusubukan kong pigilan. Kaya tumagilid ako para hindi niya makuha. Pero pagkatapos siya, ganon, nilipat ako ni Seth para makuha niya agad. Lahat ng bigat niya bumagsak sa lupa. Mabilis tumakbo si Seth, hinawakan ng binti ko sa ilalim ng tuhod. Saka ako binuhat, kaya di na ako makagalaw. At pagkatapos nun, tinanggal ni tate ang sinturon ko sa pantalon at sinimulan niya akong hampasin sa harap. Pagkatapos nun, gumulong si Kenny sa gilid at hinawakan ni Seth ang mga binti ko. Inikot niya ako kaya napunta ako sa tagiliran ko. Pagkatapos nun, sinubukan kong labanan si Kenny at hawakan siya. Parang basta lumaban para makawala ako sa pagkakahawak niya para makaalis ako. Tapos parang hinigpitan pa niya ang hawak niya sa akin at hinawakan ng mga braso ko. At sa tuwing lalaban ako, si Seth, hindi ko alam paano ipaliwanag pero inilalagay niya bigat niya sa harap ng binti ko. Ganito niya ginagawa, pinipindot pababa, kaya sumasakit likod ko. Sa puntong ito, Akala ko naglalaro lang sila pero nung tinanggal na niya ang sinturon, naisip ko kailangan maghinay-hinay at pwede nang itigil. Nang inalis nila ang butones ng pantalon ko at ibinaba ito, doon na ako lumaban at nagtangkang tumakas. Sige. Kinuha ni Tate ang phone ko, nilock ako dito at tinanong yung password ko. Sige, nung sinabi mong kinuha niya ang telepono mo, ipaliwanag mo sa akin paano niya nakuha ang telepono mo. So, si Tate, parang inangat niya yung mga paa ko or si Seth ang gumawa nun, tapos si Tate ang kumuha ng telepono sa bulsa ko at parang sinusubukan kong labanan yon. Kaya tumagilid ako para hindi niya makuha. Pero pagkatapos siya, basta si Seth agad akong inilipat para makapagpaliwanag siya. Pagkatapos tanggalin ang pantalon ko, tuloy pa rin niya akong pinalo. At pagkatapos si Kaylee, siya siguro sandali niyang inilayo ang telepono ko at nagsimulang kumuha ng mga larawan gamit ang telepono niya. Sige. Pagkatapos sinabi nila kay Kaylee na lumingon pero hindi niya ginawa. Ganito lang siya. At pagkatapos hinila niya pababa ang aking salawal at pinalo ako ng sinturon. Sige, ibig sabihin ba hinubad nila lahat ng damit mo? Sige. Kaya inalis nila ang damit mo at sino ang patuloy na humahampas sa iyo gamit ang sinturon? Sa oras na yon, si Kaylee pa rin ang may hawak ng telepono mo ayon sa alam mo. Sige. At sina Seth at Kenny pa rin ang humahawak sa'yo. Lumabas ba si Tweety Taylor? May iba pa bang lumabas? Wala bang nagsalita? Sige. sa puntong ito, sinabi ng biktima na hinila siya ng grupo palabas ng istasyon ng bumbero. Doon niya sinabi na na-waterboard siya. Maririnig niyo ang mga pangalan na Seth, Kenny at Tate. Pakinggan niyo. Sila ba? May sinasabi pa ba sila sa puntong ito? May sinasabi ba sila sa'yo? Tawa lang ba sila? Okay, hindi naman sila, sa tingin ko, hindi naman sila, alam mo yon, nagtatanong pa tungkol sa passcode or kung ano pa man. Parang nagtatanong pa rin sila tungkol sa passcode nun. Hinila niya ako, okay, parang, aray, ang sakit talaga nito. Sabi ko, tigil. Tapos siya, sabi niya, ano ang passcode? At doon nila inilabas yung tuwalya at yung larawan. Sige, anong nangyari pagkatapos nun? Pagkatapos nun, hindi ako makahinga sandali. Tapos tinanggal nila. Hindi naman yun katagalan. Pero nakatanggap kami ng tawag kaya kailangan kong umalis.
Nagpalit ako ng damit dahil naputi ka ng suot ko sa tubig, tapos tumakbo kami ni Taylor sa tawag. Habang pauwi kami, tinanong niya kung bakit di ko na lang binigay ang passcode at sabi niya, di ko sana naranasan yun kung binigay ko agad. Ayon sa biktima, pagbalik niya mula sa tawag, tulog na ang lahat at paggising nila kinabukasan. Walang nag-usap tungkol doon pero sinabi ni na Tate at Seth sa kanya na gusto siyang kausapin ng supervisor. Hinila ako sa gilid, sabi nila gusto akong kausapin ni Teniente Bowers. At okay, ako sila. Parang hiniling lang nila sa akin na huwag magsabi ng kahit ano sa kanya kasi ayaw nilang mapahamak. Sige, ipaliwanag mo sa akin kung ano ang ibig mong sabihin dyan. Kwentuhan mo pa ako tungkol dyan. Parang ganito sila, parang si Teniente Bowers gusto kang kausapin. Sabi niya, gusto lang naming siguraduhin na ayos ka lang mula sa nangyari kahapon at na hindi ka nasaktan o kung anuman at hindi mo gustong magsumbong laban sa amin. Sa totoo lang, nakakuha rin kami ng ilang litrato ng mga tila pinsala ng biktima, kaya makikita kung saan umano siya hinampas ng sinturon at kinaladkad sa lupa. Naglabas ang investigador ng maikling video na mukhang pin down ang biktima. Ang saya nun sa So Nice, ayoko na sa paninda ko. Oo. Sa 4 segundong video, sumisigaw ang 19 anyos na ayoko na ng mga paninda ko tungkol sa gamit niya na kaugnay sa istasyon 21. Anong nangyari pagkatapos? Well, agad-agad. Tinanong ng mga investigador ang mga suspek na sina Tejet, Kenny, Seth at Kedge Lee. Kinukuha nila ang mga kwento tungkol sa kung ano talaga ang nangyari dito, kung ano ang naganap. Unang kinausap ng mga investigador si Kedge Lee Bradley at ibinigay niya ang telepono niya para makuha ang mga larawan at video. Sinabi ng mga investigador sa kanya sa simula ng interview na hindi siya inaaresto. At tila ibinunyag ni Kedge Lee ang ilang mahahalagang detalye sa kasong ito, kabilang na ang tinawag niyang parang magaspang na biruan na palaging nangyayari. Maaaring inisip niyang walang halaga iyon nang habulin at pin down ng mga katrabaho ang baguhang ito sa sahig. Sa huli, sinabi niyang hindi siya komportable. Medyo nakakalito at pabago-bago siya pero madaldal sa mga investigador. Sasabihin ko ito, sa sunod na panayam niya, ibang-iba na ang kilos niya. Just hang tight here, Detective Williams. We'll be here in just a minute. Pagkalipas ng ilang minuto, inilipat ng mga deputy si Bradley sa interrogation room na may sofa na dati niyang inuupuan para bigyang daan si Edward Eddie Kenny III na maghintay para sa sariling panayam. At ang 4 na suspek na ito ay nagtagal ng tila ilang oras na mag-isa sa mga interrogation room na ito. Madalas nakikitang nakayuko ang ulo sa kanilang mga kamay, naglalakad-lakad sa loob ng kwarto, at naghihintay na may lumapit para kausapin sila. Binasahan ng Miranda rights ang 4 at pumayag silang makausap ng mga detective. Ngayon, narinig natin mula sa biktima ang paliwanag niya sa mga pulis tungkol sa nangyari. Gusto kong malaman kung paano sumagot ang iba't ibang suspek sa tanong ng mga investigador tungkol sa kwento. Nang tanungin tungkol sa pinagmulan ng gulo, sinabi ni Kaylee ang bagong impormasyon kung paano niya nakuha ang telepono ng biktima. Parang halos lahat ng tao sa istasyon kanina nung gabi ay nakaupo sa isang mesa. Parang nagbibiro tungkol sa parang kung paano naging viral yung TikTok niya at parang medyo parang 2,016 na thirst trap. Matagal naming sinubukang ipakita yung TikTok. Sa huli tumanggi siya at mukhang dinilit na niya ang TikTok niya. Nag-umpisa na kaming mag-usap tungkol sa ibang bagay. Gusto ko lang sabihin, mga 30 o 45 minuto na ang lumipas at nandoon pa rin kami sa mesa. At parang, Bes, ano bang pinagsasabi ng lalaking to? At ako, ha? Anong ibig mong sabihin? Minsan bigla siyang magsalita at kami naman. Tungkol saan?
Tapos binigay niya sa akin yung phone niya, tapos pinapakita niya sa akin parang yung mga group messages tungkol sa may isa pang bombero na nakikipag-sex sa babae sa istasyon. Siya yung nagpakita sa'yo nun. Binigay niya sa akin ang telepono para ipakita ang mga text message at naniniwala akong si Seth ang kumuha nito mula sa akin. Doon nagsimula ang lahat. Kaya parang ganun. At kung ma-interrupt kita at parang nawawala ka sa iniisip mo, sabihin mo lang sa akin na tumahimik ako at makikinig na lang ulit ako. Sobrang kinakabahan ako, kaya pasensya na talaga. Kung halimbawa, at kung kailangan mo siyang kunin o kung ano man, hindi mo kailangan gawin yon. Nagdala kami ng tubig para sa'yo, pare. Ayaw naming maramdaman mong napipilitan ka kasi gaya ng sinabi namin, hindi ka naman inaaresto. Alam ko naman yon. Like a criminal or anything. Ayaw niyang mapunta kay Seth ang telepono. Tama ba? Doon ba nagsimula lahat? Parang ganun ang dating ng sinabi mo. Parang kinuha ni Seth ang telepono tapos nagsimulang habulin siya sa pagkakaalam ko. Nagtakbuhan sila sa paligid ng istasyon at sumali sina Kenny at Tate kaya nagsimula na rin silang magtakbuhan. Naglakad ako sa paligid ng gusali kasi tumatakbo si Seth. Tapos narinig naming sumigaw si Tate na nakuha na namin siya at pagliko namin sa kanto, hawak na nina Tate at Kenny siya. Sige. Pero gusto ko lang sanang sabihin na para sa akin, parang normal na lang ito nangyayari ito araw-araw kasi walang istasyon dito kaya ganun. Nakijoin din ako sa biruan at harutan nina Kenny, Tate at Seth kaya hindi ko naisip na may kakaiba. Ayon kay Tate Trot, isa sa kanila. May nabanggit ba tungkol sa Instagram, TikTok, or anumang ganong bagay? Oo. Sige, ikwento mo pa sa akin tungkol doon. Kami ang nagbanggit nun. May kinukwento siyang babaeng kausap niya. Nang makita namin ang Instagram nito na may 45,000 followers, nagtaka kami kung bakit marami siyang followers at napag-usapan namin ito. Oo, sige. Sabi niya, may sikat akong TikTok, kaya tiningnan namin at tinanong siya tungkol dito. Ibinahagi ba niya sa inyo? Hindi. Sige. Paano kayo lahat tumugon doon? Tinanong namin siya kung nasaan kami, sigurado akong nasabi na kinuha namin ang telepono niya at parang nagtaguan kami, tama ba? Sa kabila ng sinabi ng biktima sa investigador, sinabi ni Kaylee na hindi naman kinuha ang telepono ng biktima habang nakahiga siya sa lupa. Akala namin dati kinuha ang telepono niya habang hawak siya sa lupa. Hindi ba ganito ang nangyari? Hindi ganun ang nangyari. Ibig sabihin sa iba na ang telepono niya noon. Oo, binigay niya sa akin ang telepono para ipakita ang usapan tungkol sa mga bomberong nagtatalik sa istasyon. Doon kinuha ni Seth ang telepono mula sa kamay ko. Sabi ni Tate, naging magulo at magaspang sila pero lahat ay nag-e-enjoy na ngayon. Ano ang nararamdaman mo sa puntong ito? Tumatawa? Kaya pala, Oo, sang-ayon ako sa ginawa natin. Nakapasok tayo. oh, Buong oras siyang tumatawa, pati ako. Magulo, biruan at harutan buong araw parang pabalik-balik na wrestling. Earlier and got up and laughed about it. oo, parang walang problema. Oo, buong araw. Oo, ganon. Sige, kaya ikwento mo pa. Ano bang ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba lumala? Ikwento mo pa yon. Siguro pinaka-importante kung gaano ito tumagal. sige. Siguro hindi na dapat pinalo ang isang kampanya. Pero gusto kong sabihin at ipaalam sa iyo ng personal na ganyan ang klase ng ugali na mga ganong bagay ay nangyari na rin sa akin dati. Sige, Kaya Ron, Ganon ba akong magtrabaho? gaya ng istasyon 21. Oo, mga bagay na katulad o pareho ang nangyayari. Hindi ka pa nakapunta dati, kaya ano ang nangyayari? Parang ganon. Parang yan ang kulturang ipinakita sa akin mula nang magsimula ako rito nitong 7 buwan. 21. Sige. Kaya parang ganon, nangyari na sa akin ang mga ganong bagay dati. Oo, sabi ni Tejit, nangyari na sa akin dati. Punta tayo mamaya. Pero isang bagay na parang pinagkasunduan ng 4 na suspek ay hindi raw natanggal ang underwear ng sinasabing biktima. Kaya heto si Seth. Anong nangyari matapos mong alisin ang sinturon? Hindi ko na matandaan. Nabababa pantalon niya kahit paano. Hindi ko sinasadya. Alam kong may brief na nakita. Nahila ba pababa ang brief niya kahit papaano? Sa pagkakalam ko, hindi. Ito ang sinabi ni Eddie Kenny. Sigurado ka bang hindi nahuhubad ang kanyang salawal? Hindi naman. At kung matatanda mo, hindi ko na rin maalala.
Paano natanggal pantalon niya? Hinila ba o dahil sa sinturon? Kumusta sila? Paano? O tulad ng paano sila nahulog? Sa totoo lang, sinabi niya na dumudulas ang pantalon pero Hindi ako sigurado, baka dahil sa galaw niya kaya nahuhulog ang pantalon. Sige, parang gumagalaw siya ng konti. Tapos habang nangyayari ito, sige. Tinanong din sina Kaylee at Tate tungkol dito. alam kong lumala na, pero naalala mo ba kung bumaba ang pantalon niya kahit minsan? Alam ko na natatawa siya buong oras at nagbibiruan kayo, pero nangyari ba talaga yon na bumagsak ang pantalon niya? Ibig kong sabihin, yung sinturon niya, oo. Wala siyang sinturon. Sa tingin ko, ang sabi ay hawakan ang binti niya. Siguro bumaba ito. Hindi namin hinila ang pantalon niya, pero posibleng ang bumagsak. Naalala mo ba ang brief niya? Alam mo ba kung hinila nila pababa ang pantalon niya hanggang dulo? Natatandaan ko lang na hinila nila pababa para lumabas ang brief niya pero hindi ko nakita ang balat or iba pa. Kasi, at alam mo, syempre nakausap na rin namin ang ibang tao. O ang akala namin ay talagang hinila pababa hanggang dulo, pero hindi mo naman nakita yon. Hindi ko nakita yon pero nakausap ko si Horton sabay nun. Ito na ang pinakamabigat na paratang na ang sinasabing biktima ay pinigilan, tinakpan ang mukha ng tuwalya at binuhusan ng tubig ang kanyang ulo. Waterboarding. Ayon sa biktima, 3 beses siyang binuhusan ng tubig. Sabi naman ng suspect kung meron man, kaunting patak lang iyon. Alam ko nabanggit mo na may kinalaman sa tubig na inilabas. Ano nga ba talaga ang nangyari tungkol sa tubig? Hindi mo talaga inilabas? Di ko alam paano nila ginawa yun. Natatandaan kong hindi nila ginagamit ang kasabikan. Sinabihan ko sila na huwag gawin yon. O baka may ilang trabaho na pumasok lang sa isip niya. Pero wala namang mahalaga. Bukod doon, sigurado ako matapos niyang makatanggap ng tawag. Sige. Alam mo ba? At sino? Nasa tubig sila. Hindi ko talaga maalala. Ibig kong sabihin, limitado lang ang... Kaunti lang kayo doon. Sigurado ka, di mo maalala. Hindi ko maalala. Naalala mo ba kung anong ginamit sa tubig at tagapagtakip ng bubong? Sa tingin ko parang plastic na larawan yon kagaya ng dating lagayan ng kape. O parang takip bibig? Paano na ngayon? Kung sa tingin mo dinadala kita sa maling direksyon, napapansin mo ba? Paano mo palalabasin ang tubig sa bagay na di mabuksan ng takip kung may saysay iyon? Kaya parang lalabas siya habang nananatili kasabay ng tali. Ay, pasensya na. Heto ang akin. Pakiramdam ko inilipat ito kaya napuno na. Hindi ko sure kung maalala ko agad, baka pati ikaw hindi rin agad. Itong litrato na to, napanood mo ba talaga sila nung ibinuhos nila ito? Hindi ko napanood. Pwede bang totoong nangyari yon? Hindi ako sigurado pagkatapos ng nangyari kaya tumigil na akong manood dahil pakiramdam ko sumobra na. Ano ang naging dahilan kung bakit ito tumigil? Naniniwala ako na nakatanggap kami ng tawag. Paano ba ito nagwawakas? Hinila namin ang tuwalya at sinabing tama na, tumayo ka na. Pagkatapos noon, nag-usap kami hanggang gabi, masaya at nagbubuno. Halos kilala ko na lahat sa paaralan. Sige, parang... Magkaibigan kami ni Seth, nag-uusap tungkol sa apoy, eskwela, at iba pa. Nung gabing iyon, wrestling ang topic namin. Kinaumagahan, naisip namin na siguro sumobra kami kagabi. Tinanong siya ni Seth kinabukasan, "Uy, ayos ka lang ba?" Parang talaga hindi ka nasaktan? Hindi, ayos lang ako. Pero ganito kasi yan, ayon sa mga suspect na na-interview, parang normal lang ang hazing sa kultura ng Station 21. Base sa personal kong karanasan, hinawakan ako ng 4 na lalaki mula sa istasyon. Hinubaran din nila ako ng pantalon sa parehong pagkakataon. Sige, at si Tom Titan ay nanggulo kay Gotcha. Pero ngayon, di mo na maalala na natanggal ang kanyang pantalon. Hindi. Sa anong punto, alam mo na parang sina Tate at Seth ay halos nagiging malisyoso na parang nagpapakita na sila ng siguro galit. Hindi, sa tingin ko hindi. Kaya habang kausap ko boyfriend ko, sabi ko hindi ko dapat tinatalakay ito pero nababaliw na ako dito.
Pakiramdam ko kasi si Tate, pati na rin si Kenny, parang gusto lang talagang mag-blend in ni Kenny at isang buwan pa lang siya dito. Nakita ni Kenny na na-waterboard si Tate isang linggo na. Sa palagay ko, inisip niyang magiging nakakatawa yon tapos si Seth nilagay ang tuwalya sa mukha niya. Iniisip ko na akala lang nila nakakatawa sila kasi naranasan na rin nila yon. Nakita mo ba or narinig yung nangyari kay Tate isang linggo na ang nakalipas na na-order board siya? Oo, nakita ko. Oo, nakita mo nga. Nakita yon ng lahat. Parang kay Kane ba, alam mo yon, nung nangyari sa kanya, tinakpan ba ng tuwalya ang mukha niya at binuhusan ng tubig ang ulo niya? O basta, alam mo yon, binasa lang siya ng tubig? Ibig kong sabihin, paano nangyari yon? Ano ang nangyari doon? Hindi ko talaga nakita kung paano nilagay ang tuwalya sa ulo niya. Hindi, ang ibig kong sabihin kay Tate, oo. Oo, kay Tate yun, nilagay ang tuwalya sa ulo niya tapos binuhusan siya ng isang pitsel ng tubig. Sige. Sa tingin ko nandun lahat pero sinabi sa akin na huwag i-record yun. Sige, sino ang nagsabi sa'yo nun? Sa tingin ko si Manny. Maring si Manny o Quentin Gaines. Sige. Sige, ibig kong sabihin, nakausap na natin lahat. Nakausap na natin lahat at lahat ay nagbigay na ng kanilang participation at alam mo na naging Tapat sa atin. tungkol sa nangyari. Kaya tungkol sa waterboarding, sigurado akong yun ang tinutukoy ninyo. Oo, may ilan nga gumawa nun. Kaya siguro ang tanong ko, alam kong binabanggit mo yung waterboarding, pero may nagsabi ba nito at sinabi? Parang waterboarding o parang oras na para gawin ang waterboarding o may nagsabi ba ng ganon? Biro lang naman yun kasi gaya ng sinabi ko, ganitong mga bagay ay nangyayari na sa akin. Kaya nga nangyari sa akin parang biro lang talaga. Hindi naman talaga siya na waterboard. Sige. Nakaupo lang kami doon, naglalaro si Seth ay walang katabing tuhod, basta nakaupo lang kami doon. Pumasok si Kenny at lumabas ulit na may dalang pitsel ng tubig at tuwalya. Naisip ko iwa-waterboard siya. At ang nangyari lang ay tinakpan ng tuwalya ang mukha niya at yun lang. Sige, siya mismo ang nagbuhos ng tubig sa ulo niya. Naniniwala ako na kahit anong tubig, sige. Dati lagi kaming naghahanda ng tubig para sa kanya dahil iba raw sabi nila. Mukhang hindi naman ganun kalaki. Si Kenny ba ang nagbigay ng paliwanag? Oo. Puno pa rin naman pagkatapos, kaya hindi ko nasubaybayan at hindi rin ako kasali. Sabi ni Kaylee, dati na siyang pinagsabihang burahin ang mga larawan o video ng kalokohan at biruan. Sinabihan umano siya ng mga supervisor na huwag pag-usapan ng insidente sa 19 anyos. Tinawag ako sa susunod na shift kinabukasan ng umaga. Sinabi nila na may narinig silang mga video tungkol dito at dapat walang lumabas na video or larawan. Para ba yun sa lahat ng biruan o sa nangyari lang nung linggo? Matagal na nilang sinabi na ayaw nila ng video or larawan ng biruan. At sino ang tinutukoy mong sila? Sila Queen at Vic ba ang tinutukoy mo? Sige, kaya sina Quentin Gaines at ang kapitan ay nagsabi, siguraduhin mong burahin ang lahat ng may kinalaman sa insidenteng nangyari noong linggo. Oh. Sinabi ba niyang linggo talaga o ano talaga ang sinabi niya? Ayokong magsalita para sa kanya. Nandun ka, gets mo? Sa tingin ko may sinabi siya na parang tungkol dun sa insidente. Sige, nang marinig mo yon linggo yon. Pasensya na, yun ba ay ika-16? Oo. Ika-16. Pareho sina Kenny at Kaylee ay humingi ng abogado. Pasensya na. Pasensya na, mas gusto ko sanang may abogado ako. Sige, ayos lang yan bago tayo lumabas o kung ano pa man. May gusto ka pa bang sabihin sa amin? Wala, kinasuhan lang ako. Sige. May kailangan ka ba sa tubig? Kumatok lang kung may kailangan. Gusto mo ba ng tubig o kape o kahit ano? Kailangan ko ng abogado. Nasa sayo yan, ma'am. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pagkatapos ng ilang oras sa opisina ng sheriff, napagtanto na ng mga suspek ang laki ng kanilang problema.
Pwede ko bang ulitin tanong tungkol sa mga kaso tulad ng pagnanakaw, kidnapping at simpleng bagay? May second-degree felony, first-degree felony, pati ako. Anong nangyari? Pagkatapos ng interview noong Nobyembre 26, pinusasan at dinala sa kulungan ang 4 na suspek. Nakapagpiyansa sila at si Kenny ang naunang nakalaya. Ayon sa record ng korte ng Marion County, nagbayad ng bahagi ng piyansa ang mga akusado at pinalaya na sila. Si Kaylee ay kinasuhan ng pagnanakaw at pagiging pangunahing sangkot sa pagnanakaw dahil umano sa pagtatago ng telepono ng biktima mula sa kanya. Sina Seth, Kenny at Tate ay kinasuhan ng pagnanakaw, pananakit at kidnapping. Inaasahang haharap silang 4 sa korte para kay Raymond sa Enero 27. Ngayon, bukod sa 4 na natanggal at kinasuhan, 6 pang nagtrabaho sa fire station, 21 ang natanggal o nagbitiw. Bago pa ito mangyari, kasama na ang mga ulat ng investigasyon ng pamunuan ng istasyon mula sa Marion County Board of County Commissioners. Inilabas noong Disyembre, nagpapaliwanag ito kung bakit sila natanggal. Halimbawa, ganito ang ulat kay Kapitan Victor Payet, CP. Nalaman ni Kapitan Victor Payet ang insidente noong Nobyembre 19, 2025. Noong panahong iyon, meron siyang impormasyon na nagpapahiwatig na may naganap na seryosong insidente na kinasasangkutan ng isang bumbero at maaaring kriminal ang naging asal. Kahit alam na ito, hindi agad nagulat o nagpaalam si Kapitan Victor Payet sa Human Resources. Kaagad na tinalakay ni Kapitan Victor Payet kay Hepe ng Batalyon Clint Balok ang insidente pagkatapos niyang malaman ito. Hindi kumilos si Kapitan Victor Payet para tiyakin ang formal na proseso at pagpreserba ng ebidensya at nakialam pa siya sa hindi formal na paghawak ng kaso sa istasyon. Sa panahong ito, inutusan ni Kapitan Victor Payet ang hindi bababa sa isang miyembro na burahin ang mga litrato o video na may kaugnayan sa insidente na nagresulta sa permanenteng pagkawala ng ebidensya. Ipinabatid ni Kapitan Victor Payet kay Batalyon Hepe Balak na posibleng kriminal ang insidente. Nang kapanayami ng mga autoridad, hindi ibinahagi ni Kapitan Victor Payet ang parehong sinabi niya kay Batalyon Hepe Balak. Hindi isinama sa kanyang pahayag sa mga autoridad ni Kapitan Victor Payet ang mahahalagang impormasyon tungkol sa tindi ng pananakit. Ang kanyang kaalaman tungkol sa insidente, ang kanyang kaalaman sa mga larawan at video, at ang kanyang mga ginawa matapos niyang malaman ito. At oo, si Hepe ng batalyon na si Balak ay tinanggal din sa trabaho nung isang press conference nung Disyembre. Nandoon ang sheriff, isang commissioner, at fire rescue chief ng Marion County na pawang nagpahayag ng matinding pagkadismaya sa sitwasyon. Ngayon gusto kong talakayin ang pagkaka-aresto at pagtanggal sa 4 na unang tumugon mula sa aming departamento. Ang kanilang mabibigat na kasong kriminal ay nagpapakita ng malubhang paglabag sa mga prinsipyo ng propesyong ito. Hindi katanggap-tanggap at labag sa mga pangunahing halaga ng aming bumbero ang nangyari. Linawin ko lang na wala na ang karapatan ng mga sangkot na magsuot ng uniforme mula nang piliin nilang gumawa ng kilos na naglagay sa panganib, nanakit at nagtaksil sa kapwa bumbero. Hindi sumasalamin ang kanilang asal sa kung sino kami at sa ipinaglalaban namin para sa komunidad. Alam kong nakakabahala ang balitang ito at maaaring magdulot ng pagdududa sa tiwala ng ilan, pero tandaan ninyong may mahigit 800 bumbero na araw-araw ay nagliligtas ng buhay, nagpoprotekta ng ari-arian at ng komunidad na ito. Palagi silang tumutugon kahit anong kondisyon at sa pinakamapanganib na sitwasyon. Hindi dapat matabunan ng mali ng ilan ang dangal, dedication at sakripisyo ng nakararami. Ang Marion County ay may zero tolerance para sa mga empleyadong nananakit at nagtatraidor sa tiwala ng mga taong kanilang pinaglilingkuran. Zero tolerance para sa mga inuuna ang sarili nilang kagustuhan kaysa sa kanilang mga responsibilidad. Zero tolerance sa mga asal na sumisira sa dangal ng mga tapat na lalaking at babaeng lingkod araw-araw, bawat tawag, bawat shift. Sa loob ng 30 taon ko bilang bumbero, ito na ang pinakamatinding bagay na nakita ko at naiulat sa akin. At bilang hepe ng bumbero, ako ay nabigla at nadismaya sa mga action na naiulat sa akin. Saan tayo pupunta mula rito? Bantayan pa rin namin ang kasong ito kung may mangyari pa. Pero gusto ko na tong tapusin dito kahit anong narinig ninyo. Sabi ni Hepe ng Bumbero James Banta, nagbalik trabaho na ang umano'y biktima at gusto pa ring maging bumbero. Ayon sa kanya, sinabi ng 19 anyos, may trabaho akong kailangang gawin.
Yan muna ang balita mula sa Sidebar. Salamat sa pagsama. Huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo nakikinig ng paboritong podcast. Sundan ako sa X o Instagram. Ako si Jesse Weber. Magkita tayo ulit.